Magandang hapon po sa ating lahat at akin pong binabati ngayong hapon na to ang ating mga kababayan no na naririto sa United Arab Emirates, ganun din naman po sa mga kababayan na natin na naririto sa Middle East, no? Sa Bahrain, sa Kuwait, Qatar, Oman, no? Saudi Arabia, no? Marami tayong followers diyan sa Saudi Arabia. Lalong-lalo na diyan sa may bandang Riyadh, no? Napakarami ng ating followers diyan. Tayo po ay napapanood rin sa ating mga pages sa RPS Migration Services, RPS Migration Australia. Ganun din naman po sa aking personal Facebook ng Renante Sulit, sa RPS UAE, RPS ACT Baguio, RPS Makati, and RPS Singapore. Tayo po ay napapanood rin sa ating RPS TV, no? Kaya naman salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay no at pagtangkilik sa RPS Migration Services. Ang atin pong main page na RPS na Migration Services ay nasa 115,000 followers na at malapit na nating maabot ang 116,000 followers sapagkat ang ating gusto mangyari ay magkaroon ng at least 200,000 followers at kayang-kaya ito ng bayanihan ng aking mga RPS ambassadors at ang ating RPS followers. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Renante P. Sulit, abogado sa Pilipinas at isang registered migration agent sa Australia na may numerong 1382407. Akin pong pinasasalamatan ang lahat ng ating mga kababayan sa patuloy na pag-share, pag-like at pag-subscribe ng ating mga video sapagkat ating naaabot ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo at lubos nilang nauunawaan ang Australian immigration. Akin pong ipinapalaala sa aking mga taga-subaybay at tagatangkilik na huwag kara-karahang gagawing immigration advice ang lahat ng mga natutunan o mga general information na natutunan dito sa ating talakayan sapagkat maaaring ang inyong kasulukuyang aplikasyon o ang aplikasyong gagawin pa ay kakaiba sa ating tinalakay. Kaya naman, mangyaring ako po ay kontakin para mabigyan kayo ng immigration advice. At pinapalaala ko rin po sa ating mga kababayan na ito ay isang general information. No? Hindi po natin tatalakayin dito ang mga specific na kaso na nakalodge o hinahawakan ng ibang migration agent o ng ibang immigration lawyers. Okay? So, gusto ko po rin linawin, no? Kahapon, meron tayong katanungan kahapon na isang nagngangalang, ano nga bang pangalan nun? Hanapin natin ang pangalan ng ating isang kababayan na medyo naguguluhan, no? Sa kanyang tanong sa akin. Ang kanyang pangalan ay si Reyna Angeles, no? Ang kanyang pagtatanong, nakikiusap siya, no? Nakikiusap siya na huwag gagamitin ng immigration lawyer, no, or immigration legal practitioner, no, sapagkat ako daw ay hindi isang lawyer sa Australia, no. Ay tama naman po 'yon. Ako hindi lawyer sa Australia, kaya nga po abogado sa Pilipinas at ako ay registered migration agent sa Australia. At siguro po ang claim na immigration lawyer at immigration legal practitioner ay sa inyo nang galing dahil kahit kailan ay hindi ko ginagamit ang mga katagang yan sapagkat si RPS Migration, no, ay consistent, confident, no, sa ating mga sinasabi. Kaya sa ating kababayan na yan, kung gusto mong malinawan, pumunta ka sa opisina ko sa Level 7, 470 Collins Street, Reyna Angeles. Alam kong iyong Facebook ay nakalock at yan ay isang troll. So kung sino man ang nakakakilala sa kanya ay papuntahin sa aking opisina at kung halimbawa mapag-usapan natin kung ano ba talaga ang iyong issue. Okay? Kaya mas maganda po na good vibes lang po tayong lahat, no? Kaya nga abogado sa Pilipinas, Tagalog na Tagalog, no? At isang registered migration agent sa Australia. Kaya malinaw po tayo, settled. Tingnan po natin ang ating mga video lahat, no? So anyway, so at least that issue is settled already. Now,
Ngayon marami na ang nagaganap sa Australia at gusto kong bigyan ng impormasyon ng aking mga kababayan, no? Lalong-lalo na ang ating mga international students na nasa Australia sa ngayon. Kaya kung mangyari kayo ay may mga kaklase, no, may mga kaibigan sa Australia, inyong ibahagi ang ating video na ito sa kanila at kanilang panoorin habang sila ay nagtatrabaho, makinig sila habang sila ay may ginagawa, no? So sapagkat maaaring makatulong ito sa kanila sa kanilang sitwasyon sa ngayon. Ang una kong tatalakayin, no, ay yung tungkol sa Bachelor of Nursing na 1 year kasi yun ang pinangako ko kahapon ng ating mga kababayan na kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Nursing sa Australia, no, ay dapat alam na ang mga options ngayon pa lang. No? Kung halimbawa matatapos kayo ngayong June or ngayong August, ano ang mga options ng ating mga kababayan na matatapos ng Bachelor of Nursing? 2 years ba ang kinuha mo or 1 year? No? 1 year ba kinuha mo or more than 1 year? So kung more than 1 year ang kinuha mo, ikaw ay 2 years or 3 years, so maaaring ikaw ay maging kwalipikado, no, sa Subclass 485. Ang impormasyon ng Subclass 485 ay nasa website ng ating immigration. At yan, ayon sa pagbabago ng immigration, ibababa nila ang edad from 50 to 35. Kaya kung halimbawa ikaw ay matatapos ng iyong Bachelor of Nursing at ikaw ay 36 years old, at hindi ka magiging eligible sa graduate visa. So ano ang gagawin mo? Ano ang mga options na po pwede mong gawin? No? Halimbawa, kasama mo ang pamilya mo, ano ang mga options na gagawin mo? Mag-aaral ka ba ulit? Ikaw ba ay magla-lodge ng another student visa? Or yung pagbabago na dapat yung mga naka 485, pagka nag-student visa ulit, uuwi muna at gawin yun offshore, no? So yun ang hindi pa malinaw sa ngayon. Pero ang malinaw ay ibababa from 50 to 35 years old at yung level ng English test. Ang English test ngayon ay from 6 to 6.5 at equivalent nito. Yun ay IELTS academic. At kung halimbawa naman ikaw ay mag-a-apply nga ng Subclass 485. So kinakailangan yung English test mo na yon ay valid for 1 year, no, from the time of the application. So ilan yung mga pagbabago sa bachelor sa ating graduate visa. Ngayon, kung ikaw ay nag-aaral ng Bachelor of Nursing at halimbawa ikaw ay nasa last placement na, ano ang mga options mo? Okay? So kung ang ating mga kababayang registered nurses ay nag-aaral ng Bachelor of Nursing ng 1 year at kung ayaw na nilang mag-student visa extension, kinakailangan sila ay kumuha ng Subclass 482 which is the TSS visa. Ang TSS visa po ay ang working visa. Ano ang mga kailangan sa working visa? Ang kailangan sa working visa is at least 2 years of experience in the last 5 years. Kaya yung mga kababayan natin na merong 2 years, walang problema. Ang may problema ay yung may 1 year lang. Ano ang pwede mong gawin na visa? So, kung ikaw ay mag-i-student visa sa susunod, so ikaw ay magiging subject na sa bagong requirement which is the genuine student requirement. No? At of course, ang pagbabago, ang pagbaba ng risk assessment level ng Pilipinas, no? Bakit bumaba ang risk assessment level ng Pilipinas to level 3? So ang ibig sabihin nito, kung ang mga kababayan natin ay mag-e-enroll ng mga VET courses, for example, Diploma of Leadership and Management, ikaw ay meron ng evidence of financial capacity at English language requirement. Hindi problema ng ating mga kababayan ang evidence of English requirement. Ang minsan nagiging problema o nagiging struggle ng ating mga kababayan yung evidence of financial capacity. Ano ang ipakikita mo na evidence of financial capacity? Ayon sa legislative instrument, ang mga sumusunod ay maaari mong ipakita, no? So kinakailangan ay ang iyong living cost, travel cost, at
for example, tuition fee at other costs, ay masasagot mo. Magkano ba ang living cost? 24,505, I think, no, Australian dollars. At yung travel, no, back and forth sa Pilipinas. At kung halimbawa meron ka pang dependent, no, $8,500 plus, no, at yung anak mo nasa 3,600 Australian dollars, yun ang living cost. So dapat makover mo yun at ang tuition fee mo for 1 year. So therefore, papaano mo maipakikita ito? Dapat mayroon kang money deposited in the financial institution, no? So nadodoon yon. Or kung wala ka naman nun, dapat nag-loan ka bago ka nag-apply ng student visa. At sabi nga sa Patel versus Immigration, no, ang credit card, no, at ang credit card at ang credit line ay po pwedeng gamitin bilang evidence of financial capacity. Kaya naman yan po pwede mga kababayan na. Next, kung halimbawa naman wala kang money deposit in the bank, meron kang pera pero hindi siya nakadeposito sa bank. Number 2, ikaw ay walang loan, no? Hindi ka makapag-loan. Po pwede nating ipakita ang annual income, no? Annual income na evidence ng records ng galing sa government. For example, sa Pilipinas, meron kang tax record, ang iyong spouse, kung hindi mo kasamang spouse mo, partner, same or opposite sex, or magulang mo. Tatandaan doon sa parent, no? Kinakailangan ay magulang mo, hindi magulang ng asawa mo, no? Parent. Magkano ang threshold na inaabot? Umaabot yata ang ating threshold ng around 76,000, no? 465 Australian dollars. Pagkatapos kung kasama mo ng spouse mo, then nasa 84,543 Australian dollars ang sweldo dapat ng iyong magulang, no? Yun ang ipapakita mo, tax records. Po pwede yung ipakita as evidence of financial capacity. So iyan ang ilan sa mga gagawin ng ating mga kababayang nurse. Ikaw ba ay magwo-working visa? Ikaw ba ay mag-i-student visa? Ngayon, time is of the essence ang problema. Kasi kung ang kababayan natin ay nabigyan ng isang taong visa, for example, June to June, ang visa mo hanggang August, laging may palabis na 2 buwan. Kung hindi mo kaya mag-student visa, therefore mag-working visa ka kung may available. Ngayon pa lang, dapat nag-a-apply ka na, no? Attorney, papaano naman yung papaano po yung timeline, no? Timeline. So ngayon pa lang, dapat nagre-request ka na ng mga certificate of good standing. Ipapadala mo sa APRA, ipapadala mo sa ANMAC, no? Kasi yan ay registration at saka sa ANMAC, no? Sa skills assessment para iisa mo ng request. Halimbawa, ikaw ay naririto sa Dubai, no? Nagtrabaho ka sa Dubai. So, sa DHA, Department of Health Data Authority sa Dubai, mag-request ka na. Kasi valid yan for 3 months. So kung ngayon, April, May, June, July. So valid yan hanggang July. So therefore, kung ma-register ka na any moment soon ng June, pwede ka na mag-apply ng skills assessment, valid pa rin ang certificate of good standing mo. Okay? Paano naman po halimbawa kung ako ay hindi makakuha ng certificate of good standing, no? Ano po ang gagawin ko, no? Pwede niyong gawin ay sumulat kayo doon sa inyong hospital at bigyan kayo ng sulat ng certificate of employment na wala kang record doon. Yan po pwede yung i-honor ng ANMAC. Now, ang sunod, pwede po ba ako mag-apply ng working visa kahit naghihintay pa ako ng aking registration? No? Kung halimbawa na kompleto mo na lahat at naghihintay ka na lang na ma-assess at ma-register ka, pwede ka nang mag-apply ng working visa at ang iyong employer pwede rin i-process ang iyong visa habang naghihintay ka, provided maiproduce mo ito within 90 days. No? So, pwede yan. So, ang ibig sabihin, hindi mo nahihintay yung
pag-expire ng visa mo. So, pwedeng bago mag-expire, mag-lodge ka para magkaroon ka ng bridging visa para hindi ka nag-aalala. Kaya kung halimbawa kayo ay medyo naguguluhan sa prosesong ito, naririto si RPS, no? Naririto po ang inyong lingkod, RPS Migration, at matutulungan namin kayo dyan. Pwede po kayong mag-email sa amin sa Australia at rpsmigration.com.au, no? Australia at rpsmigration.com.au. At tayo po dyan sa Australia ay mayroong payment plan, kaya maganda diyan sa ating mga kababayan. No, binabati ko rin ang mga Bachelor of Nursing natin diyan sa Perth, no, ang ECU conversion students na nakausap ko before, at pinangungunahan nito ni Mark Ganar, no? Si Mark Ganar kasi yung ating point of contact diyan sa Perth. Binabati ko rin ngayong hapon na ito ang ating mga kasamahan diyan sa Pilipinas, no? Diyan sa RPS Makati, si Miss Guainet at saka si Peter Porto. Diyan sa Baguio, na andyan si Mickey at si Raquel, kasama si Mr. Ben at si Mr. Raymond, no? At sa Davao, Zarina. Sa Batangas, Miss Maricel at si Miss Angel. Magkakaroon po sila ng free consultation sa mga darating na araw, no? At ang sunod naman po ay ang ating RPS Zamboanga, no? Si Miss Almira sa RPS Singapore. Ay naandyan si Miss Birds na kasalukuyang namamasyal dyan sa Japan. Baka makikita mo si Miss Tess dyan ng RPS Queensland at naandyan din sa Japan na namamasyal. RPS Sydney, si Miss Ali Beredo, at dyan sa National Office si Miss Marie. Yan ang ating, of course, dito sa RPS Dubai, narito si Miss Princess at saka si Mr. Romeo, no? So, binabati ko, no? So, ayan. Yan yung dapat gawin ng ating mga kababayan na kumukuha ng Bachelor of Nursing, no? Una, yung registration nyo dapat inaasikaso nyo ngayon pa lang, inaasikaso nyo na para makatipid kayo ng oras doon sa inyong visa, no? Para hindi kayo mag-extend ng another student visa. So yun ang po pwede natin gawin, at ang ilang mga impormasyon, no, ay naandyan din sa website ng immigration. At kung halimbawa naman kayo ay nangangailangan ng assistance ng isang registered migration agent, no, ay po pwede kayong email sa Australia at rpsmigration.com.au. At akin ding tatalakayin ngayong hapon na ito ay ang mga pagbabago, ang mga maaaring mangyari sa mga susunod na buwan. At ito ay may kinalaman sa visitor visa. Visitor visa, opo, no? Matatandaan natin na si Honorable O'Neill, ang Minister of Home Affairs, ay nagpalabas nito. Nasaan nga ba yung kanyang ipinalabas? Ayan, ipinalabas niya ang Albanese government continues to deliver on migration strategy noong March 21, 2024. Ang migration strategy po, ito po yung magbabago, no? Babaguhin, i-overhaul ang Department of Home Affairs upang maging relevant sa mga nangyayari ngayon. At mapapansin natin na ilan sa mga binalak, no, at ilan sa mga puntos sa migration strategy ay nagaganap na, at naganap na yung iba. Unang-una ay ang pagtigil ng pandemic event visa. Ito yung COVID visa na nagbibigay ng full working rights sa mga international students noon. Kaya ngayon wala ng COVID visa, hindi na po pwedeng mag-apply ng COVID visa, at yung mga naka-COVID visa ngayon pag natapos hindi na nila po pwedeng i-renew ang COVID visa, no? Kaya yun ang isang naganap. So bumalik na ang mga estudyante sa 48 hours. Dating 40, ginawang 48 hours fortnightly, no? 48 hours a week, sorry. 48 hours a week. 20 hours a week. 20 hours a week, 48 hours fortnightly. Yan, stand corrected, no? Now, yung English requirement binago din, no, sa student visa from 5.5 ginawang 6, at sa graduate visa from 6 to 6.5 IELTS. Kung gusto niyo malaman ang kanyang
ang equivalent nito sa Pearson Test of English ay makikita nyo ito sa website ng Department of Home Affairs. At dito rin ay pinaigting, no? Mas pinaigting ng government ang student visa na inalis na ang genuine temporary entrant at ginawa itong genuine students kasi ay sinusuri talaga ng ating Department of Home Affairs ang mga totoong estudyante na mag-aaral sa Australia. Pero ang maganda rito ay na-recognize, no? In-acknowledge ng Department of Home Affairs na ang ating mga kababayan o ang mga iba pang international students na mag-a-apply ng student visa ay maaari mag-apply ng residency sa mga darating na panahon, no? Yun kaya inalis nila yung clause na intends to stay temporarily in Australia. Inalis nila yon. Kaya mapapansin mo sa Migration Regulations Act na ang phrasing is a genuine student, no? A genuine student na lang. Yun ang inilagay ngayon. Tapos, watching from Kuwait. Hi, Miss Grace Martinez. Maraming salamat, no, sa panonood dyan sa Kuwait. At hopefully ay matulungan ka namin, Miss Grace. Okay, so ang sunod ay yung, ang hindi pa nangyayari dito ay yung katapos-tapusan, yung katapusan na paragraph. To avoid visitor visas being used as a way to subvert, no? To subvert the student visa integrity check, the government will be increasing the imposition of no further stay conditions on visitor visa. If a prospective student is offshore and looking to come to Australia as a student, then they should apply for a student visa offshore. Okay? Ayan. Ang ating suki na taga Baguio, si Miss Winona Son, no, ay nanonood din ngayon. Okay. Yung katapusan na sinabi ni Honorable Claire O'Neill na MP sa Australia at sa Minister of Home Affairs ay mapapansin natin na hindi pa nangyayari. So, ang ibig sabihin niyan, sa mga darating na araw ay maaari nating makita na ang visitor visa ay magkakaroon ng no further stay. Ayan. Magkakaroon ng no further stay condition. Ano ba yung no further stay condition? No? Ang no further stay conditions ay ang kondisyon ng iyong visa na nagbabawal mag-apply ng any other visa except protection visa. So ang ibig sabihin, kung ikaw ay mamamasyal sa Australia, ikaw ay hindi makakapag-apply ng student visa kasi meron kang no further stay. So kung gusto mo mag-apply, ang sabi ng kagalang-galang na O'Neill, ay ikaw ay lumabas ng bansa at ikaw ay mag-apply ng student visa. O kung ang layunin mo naman ay talagang mag-apply ng student visa, ay di mag-apply ka ng student visa habang ikaw ay nasa labas pa ng Australia. Ayan. Mas pinahigpit, mas pinaigting ng ating Department of Home Affairs ang pagpoproseso ng visitor visa. At ito ay ating masasaksihan sa mga darating na araw. No? Masasaksihan natin yan. Maaaring ang inyong visitor visa ay meron ng 8503. Pero tingnan naman natin mga kaibigan, no, sa ating mga kababayan, yung ating mga nag-ooske, no, yung nag-ooske sa Australia, business visa kasi yon. Kahapon ay natanggap namin ang visitor visa, ang business visa ng ating kababayan at binabati ko din na ating kababayan dyan sa Pilipinas. 5 years ang validity. Multiple entry, no? 5 years. Kaya mapapansin mo talagang ang immigration hindi mo maunawaan. Pero I'm sure sa mga darating na araw, ang sinabi ng ating kagalang-galang Claire O'Neill ay mangyayari na ang ating visitor visa ay magkakaroon ng no further stay condition 8503. Kahit anong gawin ninyo, hindi kayo makakapag-apply ng anumang visa except for protection visa.
Natatandaan ko noon siguro mga 9 years ago, no? 9 years ago, kapag ka ang iyong visa ay merong 8503, po pwede mong i-waive yan kung ikaw ay registered nurse. No? Kaya marami tayong natulungan mga kababayan, yung mga kliyente ko noon, na merong 8503. Tapos gusto nila mag-apply ah, ng visa, for example, working visa na hindi nila magawa noon, mayroong waiver ng 8503 at nagawa niyon at ang isang ground ay registered nurse siya. Pero yon nawala na, no? Nawala na yon. Kaya ngayon, yung visitor visa ngayon, kung mag-a-apply kayo ng visitor visa ngayon at napansin ninyo, tingnan agad ninyo kung may condition ba. Meron bang condition na 8503. So ano magiging epekto nito? Say for example, ang visitor visa ay maraming stream. Meron tayong tourist stream, may business, may specified destination, merong sponsored family visa. Kalimitan, no, generally, kadalasan sa mga sponsored, no, sa sponsored ng family, lagi yung may 8503. Ngayon, mas pinalawak ng immigration visitor visa. So maaari ang business visa ay magkaroon din ng 8503. Kung halimbawa, ang iyong visitor visa ay may 8503, therefore, hindi ka po pwedeng mag-apply ng working visa. So kung ikaw ay naging kung ikaw ay naging kung ikaw ay naging kumuha ng OSCE, no? Kung ikaw kumuha ng OSCE at naging registered nurse ka sa Australia, hindi ka po pwedeng mag-apply ng working visa kung nasa Australia ka. Dapat babalik ka kung saan ka nanggaling. Kung halimbawa ang mga kababayan nating nurses ay nanggaling sa Saudi Arabia, balik ka sa Saudi Arabia kung meron ka pang work na babalikan or kung uuwi ka ng Pilipinas. Kung halimbawa naman, ikaw ay nasa Pilipinas na, tapos nakakuha ka ng working visa, ang problema mo, sanction ka ng POEA. Dadaan ka ngayon ng POEA at ikaw ay ang iyong employer ay masasubject sa POEA rules. So marami talagang mga kawing-kawing na mga procedures and policies. So may policy ang sa government, no, ng Pilipinas na hindi ka po pwedeng umalis, na hindi ka po pwedeng magkaroon ng direct hire kung hindi ka dadaan ng POEA. So kinakailangan ay kumuha ka ng OEC, no, hindi ka pa lalampasin ng immigration sa atin. 'Yun ang isang tatandaan ninyo. At kung halimbawa naman ikaw ay ex-OFW, i-renew mo ang OEC, no, at papalitan mo ang employer. Okay? So, yan yung mga nakukuha natin na mga impormasyon lalong-lalo na sa Pilipinas, no? Sapagkat yung rules sa Pilipinas, tatandaan ninyo, ano ba ang kahalagahan nito in so far as your employment is concerned in Australia? No? Kaya napakaganda nun. Kaya noon pala, bumalik sa aking alaala. Bumalik sa aking alaala, noong 9 years ago, o 10 years ago, kaya nabuo ang aking job ready program. Kasi yung ating mga kababayang nurses na nagtapos ng bridging course noon, mayroong 8503. So uuwi sila ng Pilipinas naturalmente, syempre walang job. Nakatapos ibinayad na sa bridging course, hindi ba? Kaya hirap na hirap silang lumabas ng Pilipinas kasi nga walang mag-hire ng mga employer kung nasa Pilipinas kasi nga iniiwasan nila minsan yung POEA. Meron namang iba na talagang dumadaan doon sa POEA at yan naman labas sa ating serbisyo, no? Sapagkat tayo ay immigration, hindi tayo recruitment, no? Baka mamaya maging issue na naman natin ay ang recruitment. At wala ako sa POEA. Wala nga po ako sa POEA kasi hindi naman po ako recruiter, no? Tayo po ay immigration firm. O yan po. Baka mamaya yun yung ating ipaliliwanag, no? Kung halimbawa may concern kayo, no, kay RPS, i-message niyo po ako. Huwag niyo i-message lahat ng page ko kasi yun po ay you are harassing, no? Nag-haras ka. So, kung may karapatan ka, may karapatan din tayo. Maaaring nasa loob ka ng kulungan. Okay? Sunod.
Kaya yung mga kababayan natin, ang solusyon na ibinigay ko noon ay ang residency. Kaya si RPS, mayroong job ready program from registration to residency. Nagbabago lamang yung mode of registration. Noon, bridging course, ngayon OBA. No? Kaya kung nasa Pilipinas ka, mag-apply ka halimbawa ng mas better option mo kung hindi ka mag working visa, better option mo residency. Paglabas mo naman ng Pilipinas, kinakailangan mag-ano ka. Ano nga 'yon, tawag doon yung parang nagse-seminar ka para makalabas. Yung may tawag doon. Yung parang ikaw ay seminar sa POEA din na ikaw ay naging residente ng Australia, ikaw ay magse-seminar muna bago ka makalabas. Ilang ang gagawin mo. Kaya napakaganda ng programa ng RPS Migration, yung residency in the light of the happenings, no? In the light of the changes, no? Bumabalik. Kaya ang immigration pabalik-balik lang yun eh. Kaya kung halimbawa ikaw ay registration sa Australia, merong 8503, halimbawa ang iyong visa, bumalik ka ng Pilipinas, hindi ka makapag-apply ng work, then go for residency, no? Para ikaw ay makabalik sa Australia at hindi mo na kinakailangan ng sponsor sapagkat ang residency ay based sa iyong skill. Po, pwede kang maging residente kahit wala kang work, no? Sana hindi pa yun magbago sa Australia. Katulad sa UK na hindi ka po pwedeng makapag-apply ng residency kung wala kang work. Hindi pa nangyayari yan sa Australia, no? Kaya general skilled migration tayo. Naka-base ang iyong pag-migrate sa iyong skill. Kaya kung may skill ka, then po pwede kang mag-apply, no? Ang mga medical professionals kinakailangan muna ay mayroong license bago magkaroon ng residency. Except yung mga ilan, halimbawang tulad ng RadTech, po pwedeng maging immigrant kahit hindi ka licensed RadTech sa Australia. No? Kaya may programa rin tayo dyan. Ayan, napakaganda, no? Napakaganda niyan. Aabangan natin sa mga susunod na linggo ang paglalabas ng immigration nitong sinasabi sa media release ng ating kagalang-galang na Claire O'Neill na ang mga visitor visa ay lalagyan ng no further stay kasi ito ay inaabuso ng ilang mga estudyante na namamasyal, no, kumukuha ng visitor visa, pagkatapos kapag nasa Australia mag-a-apply ng student visa. So ayan, yan na yung mga pagbabago. Kaya kung halimbawa na kayo ay talaga nagbabalak talagang mag-apply agad ng student visa, ay mag-apply na agad ng student visa at matutulungan kayo ng aming ahensya, no, pag-develop ng ating skill. Okay, may nakalimutan pa ba tayo sa ating talakayan ngayong araw na ito? No? Marami tayong mga videos na lalabas sa ating mga kababayan para lubos na ipaliwanag itong pagbabagong ito. No? So kaya naman sa ating mga kababayan, lalong-lalo na naririto sa Middle East, ay patuloy po ang ating pag-subscribe, pag-share, pag-like ng ating mga videos upang lalo nating maabot ang ating mga kababayan. Muli kong ipinapalaala, ito ay isang general information at hindi ito isang specific advice. At muli, akin pong inuulit, ito po ang inyong lingkod, Attorney Renante P. Sulit, abogado sa Pilipinas at isang registered migration agent sa Australia na may numerong 138-2407. Maraming pong salamat sa inyong lahat at muli po ay tumutok kayo dito sa RPS Migration. Kay RPS, sulit ang visa mo.